malakas yung panig ng depensa. Bakit? 3 nga lang ang requirements. Papakita lang na number 1, mababa yung possibility na tumakas. Bakit? 80 na po si dating Pangulo, hindi siya makalakad ng malayo-layo. So kung sakasakaling takas yan, ay mahihirapan talaga. So mababa ang chances niyan. Pangalawa, wala siyang pagkakataon na mag-tamper with witnesses or other evidence kasi limited or conditional ang interim release na hiningi ni Attorney Kaufman. Ano yun? Ibig sabihin, hindi siya uuwi sa Pilipinas, may ibang bansa na tatanggap sa kanya at nililimita kung sino lang ang maaari niyang makausap o makasalamuha even during interim release. So lahat ng mga oposisyon o paratang ng prosecution ay hindi magiging bahagi ng argumento kasi hindi naman hinihingi yung kind of interim release na malaya si PRD pumunta kahit saan kumausap kahit kanino. And finally, yung isa pang kailangan ay makasiguro na hindi na siya mag-commit. Hindi na siya, conditional yan, hindi siya mag-commit ng mga krimen sa labas. Muli, age and health ay considerations dito. O, di ba? 80 na, sakitin na. Tingin ba nila makakagawa pa yan ng krimen? Kahit sabihin pang remote, mayroon tayong binanggit nga na isang kaso na idinismiss ng hukuman dahil sabi nila malabo naman po na nakapag-commit ng krimen yung tao na inutos niya dun sa mga tauhan niya na napakalayo sa kanya, so napaka-remote. So magandang gabi sa inyo lahat. Ang ating tatalakayin ngayong araw na ito, ang nabalitang pagtatanggi o pag-oppose ng prosecution sa application na ginawa ng kinatawan ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa interim release niya. Si dating Pangulo ay humaharap po sa ICC sa crimes for charges na crimes against humanity. Tapos na po ang initial hearing niya, which is called the confirmation of charges. At dahil dito, may panahon na rin para mag-apply ng interim release. Ano yung interim release? Pinag-usapan natin in previous in previous presentations dito sa Luminous, na ito ang panandalian na pagpapalaya sa isang akusado habang iniintay o habang nililitis siya o iniintay yung outcome ng kanyang paglilitis. Ngayon, ang pinakapag-uusapan natin ngayong araw na ito ay kailan na-i-entitle, kailan napapapigil or ano ang conditions kung paano mapapatigil ang interim release. At ibabase din po natin ito sa Rome Statute at dun sa kanyang procedural rules at saka rules on evidence. Okay? So kung wala na pong ibang katanungan ay uumpisahan na po natin. Ang init, grabe. Okay. Ayon sa Article 58 ng Rome Statute, ini-issuean ng pretrial chamber ang warrant of arrest or summons to appear kapag after mag-umpisa ang investigasyon. This is the pretrial investigation na kinokonduct ng pretrial chamber. Kapag in-applyan ng prosecutor, mag-issue sila ng warrant matapos yung pag-examine ng application o yung pleading at yung ebidensya at ibang impormasyon na isinumite ng prosecutor. Ngayon, kailangan may mga kondisyon ito. The arrest of the person appears necessary kasi para ma-ensure yung tao ay mag-a-attend ng trial. Para masiguro din na yung tao na nasa sakdal ay hindi mag-obstruct o mag-endanger ng investigasyon ng hukuman o ng mga proceedings. At kung applicable, para hindi yung taong ito ay makapag-tuloy-tuloy sa pag-commit ng krimen o related na mga krimen within the jurisdiction of the court. We take note how within the jurisdiction of the court means any other place where the Rome Statute is applied or the countries are signatories to the Rome Statute. Right? Or under the Rome Statute, kapag may mga certain crimes that fall within the jurisdiction of the court. Hindi lang po being party to the case, as we can see doon sa kaso ni former President Duterte. Now, ito ay conditions doon sa pag-issue ng warrant. Ngunit, ito din po ang mga conditions that if they are still present, hindi siya ma-entitle to interim release. Okay. Halimbawa, hindi sigurado na yung tao ay darating sa paglilitis niya. Yung may possibility na umalis siya, wala siyang ties to the community, pwede siyang tumakas, and so on. So, diniscuss po natin ito last time. Gayun din po, para hindi po mag-obstruct o mag-endanger ng investigasyon o ibang proceedings yung nasa sakdal. Hindi siya mag-tamper with witnesses or mag-tamper with evidence.
So, at para hindi, at kung hindi na siya magko-commit ng mga krimen or hindi siya tutuloy sa pag-commit ng krimen o kaya hindi siya gagawa ng krimen within the jurisdiction of the court. So naalala nyo, last time ang sinasabi natin ay 3 yung conditions para mabigyan ng interim release. Dadating siya sa trial, hindi siya mag-obstruct o mag-endanger ng proceedings, which means hindi siya mag-tamper with the witnesses, hindi siya mag-tamper with evidence. Tapos, hindi rin siya tutuloy sa paggawa ng krimen or hindi siya gagawa ng krimen. So, yun din po, that's under Article 58 of the Rome Statute. Ngayon, ano yung hiningi ng, anong sinabi ng prosecution? Maikli lang yung didiscuss natin dito ha, but you can ask about certain particulars. Pwede natin ipakita dito sa screen kung inyo pong nanaisin yung actual na submission ng prosecution. Itong sabi nila, in particular, the gravity of the charges, the fact that Mr. Duterte now has access to a great part of the evidence on record of the case and to the prosecution witnesses' identities, and that he continues to wield considerable power and support are all important factors that make his continued detention necessary and justified to ensure his presence at trial. Victims also oppose the request on the basis that their security and well-being will be in danger in the event that Mr. Duterte is released. In this regard, victims have expressed their strong concerns about the possibility that he enjoys interim release, even with conditions fearing reprisal. Indeed, Mr. Duterte's supporters are very active. Pansinin nyo ha, itong phrase na. Indeed, Mr. Duterte's supporters are very active and he still has strong connections with individuals in power. Victims are equally concerned by the fact that the suspect has the means to evade justice. Ito ang mga alegasyon ng prosecutor. Hindi daw kasi tinatanggap ni Mr. Duterte yung legitimacy of the legal proceedings against him. Ito yung pagsumiti niya na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng hukuman sa kanya. And in fact, in previous instances daw ay nagsalita against the ICC. Ito yung may, mataas daw ang posisyon ni Mr. Duterte, number 2 ito, and has international contacts. So sinasabi nila baka tumakas. Tapos may, ang impression ng prosecutor ay mayroon siya, mayaman pa daw siya at maraming resources. Parang mali. Para dun sa atin na nakakakilala, parang hindi, Sabi rin nila, the continued detention of Mr. Duterte is necessary to ensure that he does not obstruct or endanger the investigation or court proceedings under yung sinite natin na Article 58. May ability daw siya to interfere with and intimidate witnesses if released. Malabo yan. Hindi ko nakita yung ebidensya na sinasabi tungkol dito. Ito medyo mahina na itong mga argumento nila dito. Sabi din dito, Mr. Duterte and his associates have a history of interfering with investigations against him. Daw. Finally, the continued detention of Mr. Duterte is necessary to prevent him from continuing with the commission of that crime or related crime within the jurisdiction of the court. Again, medyo mahina itong mga later portions ng kanilang mga aligasyon. Ito ngayon ang mga examples ng ibang mga nasakdal o humarap sa ICC na ginawaran naman ng interim release. Halimbawa, si Ivorian President Laurent Gbagbo at yung kanyang co-accused si youth leader Charles Blegude, who were charged with crimes against humanity for violence following the 2010 elections. 3,000 po ang namatay dito. Ayon sa kanila, hindi totoo ito dahil sila po ay politically persecuted. Yun yung claim nila. After 7 years in ICC detention, na-acquit sila in 2019, citing insufficient evidence. Ito yung one of the first instances na ginranta ng conditional release, may mga kondisyon. Pero nakapagkuha sila ng interim release despite acquitted na sila, kaya lang inapila doon sa appeals ng ICC. So, bihirang mangyari ito until that time in 2019. Acquitted na kasi sila, so nagrantan sila ng interim release. Habang nag-iintay nung desisyon ng apelasyon, they were eventually both acquitted. Jean-Pierre Bemba, Democratic Republic of Congo, Congolese warlord turned politician, convicted noong 2016 for RPES and murders unaliving by his militia in the Central African Republic. Pero in 2018, in-overturn ng ICC yung kanyang conviction from 2016. Kasi hindi niya makontrol yung kanyang mga tropa na gumawa ng mga krimen na yon dahil malayo siya. Matapos ang isang dekada ay nakalabas siya. Pero bago siya nakalabas, nung naka-appeal, naka-interim release siya. So na-convict siya in 2018, take note, 2016. So si Jean-Pierre Bemba, nagawaran pa rin siya ng interim release despite the fact na convicted siya noong 2016. On appeal,
na overturn yung conviction niya at pinakawalan siya. Si Aimé Mbarushimana ng Rwanda ay humarap ng mga charges noong 2009 for war crimes in the Democratic Republic of the Congo, kung di po ako nagkakamali. Noong 2011, dinismiss na ng mga hukom yung kanyang trial dahil insufficient ang ebidensya. Nirelease siya immediately after the ICC's first acquittal. Pero kahit nung hindi pa final yung kanyang yung dismissal, take note hindi natapos yung trial dito. Kalagitnaan ng trial, insufficient yung evidence, tinigil na yung trial, ginawaran siya ng interim release until naging ganap yung kanyang acquittal. So eventually, na-acquit din siya. Malaking debate po yung kaso na ito. In fact, itong tatlong kaso na ito ay very controversial. Kasi may katanungan kung ito po ba ay mga political persecution, mahina ba ang prosecution o independent lang ba talaga ang ICC. So, may mga katanungan. Correct. Now, ano pa yung di ba sabi natin doon sa ano yung mga requirements para magawaran ng interim release. Number 1, di ba, hindi tatakbo, hindi magtatakas. Number 2, para makasiguro na a-attend sa trial. Hindi tatakas, siguradong a-attend siya ng trial. Number 2, hindi siya mag-obstruct o mag-endanger ng investigasyon ng hukuman o ng proceedings. At hindi tutuloy doon sa paggagawa ng mga krimen. May iba pang mga konsiderasyon. Ano yung bigat? Mabigat ba yung paratang sa kanya? Kung mabigat ito, posibleng makaapekto doon sa paggawad ng interim release. Yung health at saka yung age nung nasa sakdal. Kung masyado nang matanda, then hindi na danger yung pagtakas, hindi na danger yung commission ng krimen, hindi na makakapag-obstruct yung tao. So, isa doon sa pag-oppose nga. So, nakita natin doon sa pag-oppose ay mayroon pang sinasabi ang prosecution na nung siya ay inaaresto, ay tumutol siya doon sa kanyang pag-aaresto at ito ay isa sa ginagawang ebidensya laban sa paggawad sa kanya ng interim release. Ngunit, nakikita natin na walang acts of violence doon. Lalong-lalo na kung ipapakita lamang yung dami ng pulis na present at the time na kinukuha si Rodrigo Duterte. Bukod pa dyan, yung hindi pagtanggap ng legitimacy ng legal proceedings sa kanya, ito ay na-bring up na sa hukuman. And if it was denied by the pre-trial chamber, then okay lang. But it is a necessary defense that should be raised. Kaya nga may ad cautelam eh. So marami silang sinasite pero ako sa tingin ko, at ito po yung sinasagot ni VP Inday, bakit binabase ng prosecution yung kanilang pagtututol dun sa mga salita o gawa ng pamilya ni Mr. Duterte, di ba, ni dating Pangulo? Hindi yung mismong siya yung gumawa, hindi yung in fact yung pagkasabi dun sa isang bahagi ng pleading ng prosecutor, sinasabi pati daw si Miss Hanilet ay may pinukpok daw na police using her cellphone. Tingnan nyo naman ang disparity ng force. Si Madam Hanilet, ano lang hawak niya? Cellphone. Yung mga pulis, anong hawak nila? So parang mali ata. Well, in some instances, nakikita natin na medyo hindi ganong kalakas yung mga pinopropose ng prosecution dito. Please take note, ito po ay aking opinion. Hindi ko po ito sinasabi bilang established na bagha. Hindi pa po ito pinal at ito, ang decision po ay still subject doon sa magiging decision ng pre-trial chamber. Maaari din iapela ni Attorney Kaufman ito doon mismo sa hukuman kung sa tingin niya hindi tama ang pagbigay ng desisyon o may maling basehan. Okay? Sabi ni Juang, drink plenty of water. Opo, maraming salamat po sa advice. Hi kay Duizer na nanonood sa Boston, Massachusetts. Hi kay Ma'am Del, si Uy, nakaabot siya. Sabi ni Awi, I believe these reasons are absurd considering his situation now. Totoo yan, naniniwala din naman po ako niyan. Isa doon sa nire-require ay kung sa siya po ay maaaring i-release kapag mayroong, sa ibang bansa, kapag mayroong nag-volunteer na maaari siya tanggapin. Sabi ni Ma'am Cynthia, Tatay D doesn't even know the victims, let alone hunt them down.
Sabi ni Kid, it's more of that, mas kaya pang i-coerce ng makakaliwa at ni Conti ang mga witnesses. Well, I should hope not. Sabi ni Awi, I don't even think they have a list of victims. Conti and friends are even asking for the victims' families, presumably unidentified since they're looking via social media for them. Sabi ni Krasinski, grabe ICC, parang political talaga. Ma'am, hindi pa po yan desisyon. Yan lang po ang panig ng prosecution. Para lang aware tayo, hindi pa natin sinasabi na ang prosecution po ay pinaunlakan. Wala pa po. Ito pa lang po ang sinumbitin nila na oposisyon. Ma'am Brihida, wala pa pong desisyon. Okay. Para lang maliwanag, everybody, please listen up. Wala pang desisyon ang ICC pagdating sa interim release. Uulitin ko, wala pang desisyon ang ICC pagdating sa interim release. Ang binasa natin ngayon ay yung oposisyon. Ito ang final ng prosecution. Ano yung prosecution? Ito yung kalaban. So, ang kakampi, si PRD, defense yan. Ang kalaban, prosecution. Nagsumiti si Attorney Kaufman, yan ang panig ng defense. Nagsumiti naman ang prosecutor at yan ang kanilang panig. Siyempre, dahil kalaban sila, ayaw nilang pakawalan kahit interim release si PRD. Hi kay Gregorio. Magandang gabi po. Sabi ni Awi, hindi ba karapatan ni PRD to oppose his arrest since ay madali nang ma-explain yan. Kung di po ako nagkakamali, na-explain na yan dati pa ni Attorney Kaufman. Bahagi doon sa kanyang pagtutol, sa kanyang pag-aresto, at pagtutol na may jurisdiction ang ICC kay PRD. Okay, huwag po kayo magagalit doon sa prosecution kasi yan talaga ang trabaho nila, kailangan nilang i-oppose. At base ito, syempre, doon sa pag-uudyok ni Attorney Conti na ayon sa kanya, yan daw ang panig ng mga alleged victims. Okay, magagalit na naman sila sa akin pag sinasabi kong alleged victims. Ang sinasabi ko dito kaya alleged kasi nililitis pa po yung tao at dahil nililitis pa si PRD, hindi pa po pinal ang pagpapatunay doon sa mga krimen that were conducted at doon sa sa identities ng mga biktima. Sabi ni Delmar, sa tingin niyo may halong politics na rin yung case? Opo, parati naman kasing bahagi ng pagdidebate tungkol sa partisipasyon ng ICC o mismo tungkol dun sa pinapanigan ng ICC. Sa halos lahat ng kaso na inihain dito, mayroon talagang paratang sa kanila na masyado silang involved sa politika. Naalala nyo, nung isang linggo, sinasabi ko na maganda yung palakad ni Attorney Kaufman. Kasi ang ICC ang generally accepted na may pagkakaliwa ang leanings nito. Ganyan po kasi ang political inclination ng Northern Europe. So kailangan niyang i-offset ito by showing, so ginagawa niya lahat kini-question na, jurisdiction, arrest, etc. etc. Humihingi siya ng interim release para napapakita kung ano yung inclination ng ICC pagdating sa mga desisyon nila. Halimbawa, malakas, ayon dun sa ibang mga dalubhasa, malakas ang kaso for acquittal ni PRD, ngunit puro denied ang mga desisyon ng ICC. So mayroon din pong nuances si Attorney Kaufman. Pwede po ba i-file na case against DOJ since they admit they will help the ICC victims since we are not part of the ICC anymore? Kailangan kong pag-aralan yan. Tingin ko, kung mayroon grave abuse of discretion, posible po. Hi kay Leandro Costa. Hindi po ba completely unopposed siya a few days ago? Ganito po yan. Ayon dun sa application na isinumiti ni Attorney Kaufman, siya po ang nag-allege na nung bagong dating si PRD doon at kaaalis lang po ni Chief Prosecutor Khan na hindi na nag-oppose. Kinausap na niya at hindi na nag-oppose daw ang prosecution sa pag-apply nila ng interim release.
pwede naman po kasing magbago ng isip ang prosecution. At tingin ko dito ay ang pagbabago ng kanilang posisyon ay bunga ng iniisip ko yung word. Bunga ng pagbigay ng observations ng mga biktima sa prosecutors. So ito yung mga sinasabi ni Attorney Conti na kanyang mga kliyente. Sabi ni Ma'am Marlene, paki-explain nga po, akala ko ba wala nang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Bakit pwede pa bang makipag-ugnayan silang media sa ICC? Okay. Wala na nga. Tama po kayo doon. Wala na nga ang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas nung time na yon. Kung kaya't ang ginagawa ni PBBM noon ay parang pinapalabas niya na sa Interpol po kami sumunod, hindi sa ICC, para hindi makita yung kanilang pag-uugnayan. So yung ugnayan na yan ay medyo sinikreto po yan sa atin. Ngayon, pwede ba silang makasuhan dyan? Posible, bunga na yan nun dun sa pag-aaresto and so on. So malamang po, magiging bahagi yan ng anumang kaso ipa-file sa ombudsman tungkol dyan. Posibleng yan na nga po ang mga kaso na bunga ng Senate investigations tungkol dyan. Hi, Sis Lucy. Nanonood daw siya from the Netherlands. O, yun, lapit nyo kay tatay. Buti pa kayo. Thank you kay Ma'am Nancy Quintana. Thank you kay Ma'am Grandma. Kay Ram Enyan. Thank you kay Alvin Bisda. Hi kay Jezer. Kay Ferdy. Hi kay Sir Art. Kay Rain. Kay Praps Home Picks. Kay Peachy. Kay Pompoko. Kay Lucky. Kay Sir Art. Magandang gabi kay Roldan Velasco. Hi kay Teach Ginny. Maraming salamat po sa inyo. Hi kay Abby Deligero. Sabi ni Mine, ang lumalala, krimen dahil sa droga, tapos ganyan lang. Sabi ni Pelagic, wala nang pondo ang ICC, kaya ngayon ang Philippine government nang gumagastos para makapunta doon at tumestigo against PRD. Wow. Sabi ni Delmar, yung media po pinalalabas, sinungaling si Attorney Kaufman, kaya nababahala po ibang tao. Mali po, mayroong mga times na pwedeng magbago naman ng mga panig as long as wala pa yung formal na kasunduan. Ganyan po talaga sa mga hukuman, kahit dito sa Pilipinas. O kunwari, nag-agree sila sa court mediation at dun sa mediation, agree sila, o sige, urungan ng kaso. Pero pagharap doon sa hukuman, posibleng may isa sa mga partido ang magbago ng isip at hindi yan natutuloy. Sabi ni undisclosed, PRDs in The Hague for over 100 days now. Can this be considered as illegal detention and that interim release must be granted? Very specific po ang Article 58, subsection 1 ng Rome Statute. At ang nakalagay doon ay mag-apply tuloy-tuloy yung kanyang detention kung may danger of the following. Tumakas, makialam sa kaso, mag-witness tampering, o kung mag-commit ng mga krimen. So dito, malakas po ang argumento ni Attorney Kaufman. Unang-una, hindi na president si PRD. 80 years old na siya. Very minimal ang kanyang partisipasyon sa politika. Ang sinasabi pa nga doon nagpunta pa nga daw sa rally at naghihikayat ng mga tao laban sa administrasyon. Hindi po yan kasi ebidensya doon sa mga tatlong nire-require ng ICC. So mayroon kasing ibang mga argumento na nandun sa opposition ng prosecution na ang tingin ko dinagdag na lang nila for emotional impact. Sabi ni Riquez, nakakalito halos ang nababanggit lang kasi sa usapan ng kaso ni PRD ay ang ICC prosecutor at hindi nasasama ang ICC justice kaya halos ang akala nila prosecutor lang may say. Okay, ulitin po natin paikiliwanag natin ulit. So, kapag may paglilitis, may court. May court, may dalawang panig. Ang may taga-usig at taga-tanggol. So, ang taga-usig, yan ang prosecution, sila po ang magpapatunay ng kaso. Ang defense, ang tagapagtanggol, sino po ang sasalag ng mga paratang ng prosecutor. So pag sinabi, halimbawa, na dinideny ng prosecutor yung oposisyon, yung pag-apply
sa interim release. Yun yung kabila. Yun yung kalaban. So natural, sila ay hindi papayag. Siyempre, ayaw nila, di ba? Ayaw nilang makalabas si PRD. Doon naman sa panig ng depensa, siyempre hihingin nila ang pag-release kay PRD. Pero sa tingin ko, at nandito na, magpapasok na po ako ng opinion, ha? Ang opinion ko is, malakas yung panig ng depensa. Bakit? 3 nga lang ang requirements. Papakita lang na, number 1, mababa yung possibility na tumakas. Bakit? 80 na po si dating Pangulo, hindi siya makalakad ng malayo-layo. So kung sakasakaling takas yan, ay mahihirapan talaga. So mababa ang chances niyan. Pangalawa, wala siyang pagkakataon na mag-tamper with witnesses or other evidence kasi limited or conditional ang interim release na hiningi ni Attorney Kaufman. Ano yun? Ibig sabihin, hindi siya uuwi sa Pilipinas, may ibang bansa na tatanggap sa kanya at nililimita kung sino lang ang maaari niyang makausap o makasalamuha even during interim release. So lahat ng mga oposisyon o paratang ng prosecution ay hindi magiging bahagi ng argumento kasi hindi naman hinihingi yung kind of interim release na malaya si PRD pumunta kahit saan kumausap kahit kanino. And finally, yung isa pang kailangan ay makasiguro na hindi na siya mag-commit. Hindi na siya, conditional yan, hindi siya mag-commit ng mga krimen sa labas. Muli, age and health ay considerations dito. O, di ba? 80 na, sakitin na. Tingin ba nila makakagawa pa yan ng krimen? Kahit sabihin pang remote, mayroon tayong binanggit nga na isang kaso na idinismiss ng hukuman dahil sabi nila malabo naman po na nakapag-commit ng krimen yung tao na inutos niya dun sa mga tauhan niya na napakalayo sa kanya, so napaka-remote. So, opinion yan ha, hindi ko sinasabi na yan ang magiging desisyon ng ICC, ng pre-trial chamber. Pero yan po ay base dun sa mga sinasabi at dun sa Rome Statute requirements at dun sa requirements ng procedure and evidence rules. Ma'am, hindi po cooperation ng Philippine government ay relevant dito. Hindi siya relevant at all, except na halos sila na nga ang tumitindig ng mga prosecutors dito. Yung sinasabi na ni Ma'am Marie pala. Ang sinasabi ni Ma'am Marie is, nag-cooperate na ang BBM government. Ma'am, ang BBM government, kulang na lang sila mismo ang mag-argue doon. Sabi nga ni Attorney Kaufman, ang totoong nakatago lang na prosecutor dito ay ang BBM administration. Sila po ang nagpo-provide ng ebidensya, sila po nagpo-provide ng victims. So, it's the cooperation of the accused, si tatay, na kinoconsider na doon sa rules, hindi po government. Sabi ni Ma'am Awi, akala yata nila na sa edad ni PRD ay para siyang action star na kayang mag-Fast and the Furious para tumakas. Gumagawa sila ng bagong kwento and it's pure fiction. Sabi ni Ma'am Christine, the opposition, the prosecution, is showing itself to be so ruthless, disconnect the ICC projection of being the bastion of justice and human rights. Hi kay Josephine Daus. Okay, next. Sabi ni Gallows God, how ironic when the ICC, the supposed bastion of human rights, is blatantly violating the basic rights of an aged man with obvious illnesses. Thank you, kay Salvador Ekla. Ma'am Patty says, when FPRD's case goes to trial, will a video of the manner by which he was arrested here be admissible as evidence, since the video clearly shows due process wasn't followed? That will be really the call of Attorney Kaufman. Sabi ni Ponyo, sana buhay pa si Imelda Marcos. Kapag naging Pangulo si Sara, convicted din yung nailagay sa Pasay City Jail. Ano? Service outside. Meron kasing visitors who are in the backyard, so nandun siya. Nakikigulo. Okay. Sabi ni, it's me to support. Sana next election sa 2028 magkaroon bigla ng isang Pam Baricuatro sa Cavite. Oo, yung version ninyo ng ng Pam Baricuatro.
Sabi ni Mine, yes, let them taste their own medicine and no more to the Marcoses. Sabi ni Edgar de Dios, nakakahiya ang HOR. Bakit po? Hindi ko man nakikita kung bakit. Meron bang bagong ganap? Sabi ni Remnant, just my opinion, I think DOJ will reason out na hindi siya nakikipag-ugnayan sa ICC. Kung di sa witnesses, like what PBBM said, they're just cooperating with Interpol, not the ICC. Walang kinalaman po ang mga witnesses sa Interpol. So if they're cooperating with the witnesses, uulitin ko walang connection po. That's a really bad argument. Sabi ni Tolentino, saan po si PRD now? Nasa ICC. Sabi ni Sister Rats, sarap niyo po pakinggan habang nagtatrabaho. Oy, maraming salamat po. Sabi ni Ivan, is it true that Attorney Conti is a former NPA? Yes, how did she become prosecutor in the ICC? Actually, niliwanag ni Attorney Kaufman yung sinasabing prosecutor siya sa ICC. Hindi po. Siya po ay tumutulong sa mga biktima at pumupunta siya dun sa ICC para makipag-ugnayan sa prosecutor. Yun lang po. Wala siya pong official title sa ICC. Hindi po siya ginawaran ng kahit anumang official capacity doon. So, wala pong ganon. Sabi ni Ma'am Jocelyn, hindi po ba labag sa batas ang sinabi ng DOJ na willing sila magbigay ng financial support sa mga witness going to the Netherlands? Well, pwede natin tanungin, saan nanggagaling yung pera na yon at kung ito po ay public funds, kailangan nilang i-justify yun. Hi, kay Bingy, sabi niya present kahit late. Listening habang naguhugas ng pinggan niya. Ang sipag! Sabi ni Guillermo, nakakaawa naman si PRD. Sana dito na lang siya sa Pinas, binabalahura dahil sa politika, hindi na isip na may edad na si PRD. Nako, wag po kayong magi-expect ng compassion sa administrasyon na ito. Wag kayong magi-expect na bibigyan nila ng pabor si PRD. Wag tayong magi-expect na magbibigay sila ng basic dignity o they will treat him with dignity of kahit ordinary dignity that is due to an ordinary person. Never mind na dating pangulo siya. Wag po natin i-expect, masasaktan lang tayo sa ganyan. Ang totoo niyan is, di ba, ilang beses namin sinabi, ang gobyernong Marcos, ayon kay Mr. Kaufman, ang tumitindig na halos bilang prosecutor ni PRD. Hostile sila. Ibig sabihin, kalaban ang pagturing nila kay PRD, which for us, dapat nakakabahala yan. Dapat nagagalit tayo. Kasi isang mamamayan ng Pilipinas si PRD and entitled to all of the rights na appropriate na nandun sa saligang batas, including the right to have a home, a homeland. Ito po ang lupang sinilangan ni PRD. Siya po ay mamamayan, citizen, kinikilala ng saligang batas. Kumpleto ang kanyang civil and political rights. Bakit dinideny ng gobyerno ito sa kanya? Ano ba yan? Sa kanaisan ba nila na mamayagpag sa politika? Hindi pa rin. Kasi kung ito po ang strategiya nila na sila ang maging pinaka-powerful dito sa bansa, nagbabackfire na matagal na. Insanity is doing the same thing over and over and expecting a different result. Ay nako. Sabi ni Wahafen, same, night shifter. Kayo, attorney at ibang DDS vloggers, radyo ko sa gabi, effective na pang pagising. Sabi ni Ma'am Telma, walang puso ang admin ni Marcos. Sabi ni Mine, louder, nakakaiyak po. Yes, totoo yan. So, hindi dapat tayo tumitigil sa paghihikayat sa gobyernong ito na pauwiin si PRD. Nagpadala sila magpauwi. Loko yung mga yan. At sabihin din natin sa administrasyon, na alam naman natin na sila ang gumagawa nito, wag na silang magkunwarian. Akala ba ni Presidente Marcos, naniwala tayo kahit 2 segundo lang na ang reason kung bakit tinurn over nila si PRD ay dahil sumusunod sila sa kasunduan with Interpol? Sinong may sabi? Diffusion notice ang natanggap. Walang red notice, walang kahit ano. At bunga ng ating bunga ng karapatan, at bahagi ng pag-enforce ng karapatan ng isang mamamayan ay pagdadaan sa hukuman
to determine kung tama nga yung order nung ipadala siya doon sa Hague. Pero nagmadali sila. Ayan, kinakampihan pa nila si General Torre na nagmamadali. Sinasabi niya, 12 hours na kami nandun eh. Ano, madali pa ba yun? Oo, basta hindi sila nagpadaan sa hukuman, ibig sabihin, minadali. Hi kay Gracia Valdez. Greetings daw from Egypt. Background while doing chores. Otherwise, wala akong matatapos. Sabi ni Fleur, tama ka po. Grabe ang ang kasamaan ng admin ngayon. Di talaga ito deserve ni Digong sa lahat ng nagawa niya sa bansa. Tapos ganito ang ginagawa ni BBM and Company. Napakasakit isipin. Ang hashtag niya, hashtag proudly raised by Duterte. Excuse me. Sabi ni Ma'am Glory Lee, magandang gabi po, ang ICC po. Sabi nila is for human rights. Pero bakit hindi nila binibigyan ng human rights si tatay? Kinulong nila, wala pang conviction, 8 years old na. Ma'am, actually, ang detention, bahagi naman po talaga yan ng paglilitis, lalong-lalo na sa paglilitis na kriminal. Dito sa Pilipinas, gayon din po. Kaya lang may karapatan dito na mag-bail. So, para doon sa mga nakakapag-bail, sandali lang po ang kanilang pag-aresto. Sandali lang po ang detention. At habang nililitis ay nasa labas, maliban lang kung capital punishment and evidence of guilt is strong. So, hindi po violation ng human rights ang pag-detain sa kanya. Magiging violation ng human rights kung base mismo dun sa rules ng ICC, dapat siyang pakawalan, hindi nila ginagawa. So, hintayin natin yung desisyon.